Naman ba nangyari nito kabago-bago? Bakit nagkaganyan? Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to Bakit hindi naman nang na-anticipate yun? Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Hindi nangyari. Wala pang isang taon, palpak na agad ang rehabilitasyon, kaya naman hindi na napigilan ng galit ulit ni Secretary Vince Dizon. Bilyon-bilyong pondo kasi ang inilaan para sa pagkukumpuni sa EDSA. Pero dahil sa ulan, bitak-bitak agad ang ilang bahagi ng kalsada. Isang taon na rin nang nakalipas mula ng mahiya naman kayo speech ng Pangulo. Pero heto na naman tayo, binabaha pa rin ang maraming Pilipino. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Korina Sanchez-Roxas. Simulan na natin ang agenda. Death toll dahil sa sama ng panahon, umabot na sa 12 ayon sa OCD. Pagtulong sa mga biktima, pinabibilis ni PBBM. Pujalte out. PhilHealth President at CEO Edwin Mercado itinalagang DOH Secretary. Big-time oil price rollback kasado na bukas. Singil ng Meralco ngayong Agosto bababa rin. Ultra-bilyonaryo Ramon ang shareholder na ng Lopez Inc. 25.7% stake mula sa family branch ni Gabby Lopez binili. Lumaban hanggang dulo, Alex Ayala pinataob ng world number 14 sa Canadian Open. At kilalangin ang batang Pinoy na bumida sa Spider-Man Brand New Day. Sa 12 na naitalang patay ng OCD dahil sa masamang panahon habang nasa 380,000 ang apektadong pamilya. Kaya naman ipinagutos ni PBBM ang agarang tulong sa mga biktima. Giit naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, may nakikita ng improvement sa mga flood control project. Isang taon matapos pumutok ang flood control scandal. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ang kaligtasan at kapakanan ng mga apektado ng masamang panahon ang pangunahing utos ni PBBM sa mga ahensya ng pamahalaan sa ipinatawag niyang situation briefing sa Malacanang kaninang umaga. Ayon sa palasyo, nais makasiguro ng Pangulo na makakarating agad ang tulong ng gobyerno. Ang DSWD at mga LGU, nasa 39.37 million pesos na raw ang assistance na nailabas. Bukod pa yan sa higit 54,300 na family food packs. Nasa higit 3,000 personnel din daw ng law enforcement agencies ang nakadeploy ngayon para sa search and rescue operations. Sa gitna ng mga pagbaha, ang mahabang listahan pa ng flood control projects ng gobyerno kailangan ding bigyang pansin ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Technically, kakaumpisa pa lang natin dito No? I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na there is no overnight solution here. Dekada na itong problemang to na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Simula raw kasi nang humalili siya sa DPWH nang pumutok ang flood control scandal at tinarget ng ahensyang ayusin ang mga ghost at substandard projects, may improvement naman daw talaga nakikita kahit pa sa ilang probinsya. Ipinakita ng DPWH ang ilang lugar sa Kamaynilaan na hindi nilamon ng baha ngayong taon kumpara noong nakaraang taon, gaya ng Taft Avenue at Bonifacio Drive. Pagdating sa flood mitigation, ang dredging, pagpapalaki ng drainage pipes at paglilinis ng mga basurang nakabara sa waterways ang focus ng gobyerno.
Tinanong natin kung ano nang nangyari sa mga proyektong either ghost o substandard sa ground zero ng flood control scandal, ang Bulacan. Ayon sa gobyerno, tuloy ang mga proyekto sa kalumpit. Pero para sa mga lugar gaya ng Hagonoy na under investigation ang mga proyekto, hindi pa rin daw umuusad ang mga ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Kababayad lang ng 1 bilyong piso, sira agad sa ulan. Napamura na lang sa galit si DPWH Secretary Vince Dizon nang makitang may mga butas agad ang kakaka-inspection lamang na EDSA busway. Yan ang agenda report ni Mike Razon. Nabutas agad ang ilang bahagi ng kagagawa lang na EDSA busway, bunsod ng maghapong pag-ulan. Naman ba nangyari nito kabago-bago? Bakit ang kaganyan? Napamura na lang si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita na palyado agad ang mahigit 1 bilyong kaka-inspeksyon niya lang na EDSA rehabilitation. So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito. Paliwanag ni Dizon, walang drainage sa daanan, kaya pumalya. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to bakit hindi naman nang na-anticipate yun? Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Hindi nangyari. Ngayong umaga, natapalan na ng DPWH ang mga nabutas na parte ng busway bilang bahagi ng kanilang emergency response. Para sa agenda, Mike Razon, Billionaire News Channel. Ilang senador pa lang daw ang nakakasuhan habang ligtas pa rin ang mga kongresista. Muling nag-ingay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at nanawagan ng mas mabilis na investigasyon sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Alex Asalil. Dismayado si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa takbo ng investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Magalong, mabagal ang investigasyon at iilan pa lang daw ang mga kasong naihahain kumpara sa lawak ng mga aligasyon. Anya, ilang senador pa lang ang nagagalaw habang wala pa umanong napapanagot ng mga kongresista. Matatandaang naging bahagi si Magalong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI bilang Special Advisor at Investigator bago siya nagbitiw sa pwesto noong September 26, 2025. Bago at habang nasa ICI, naging bukal si Magalong sa usapin ng umano'y korupsyon sa mga proyekto. Kabilang sa kanyang mga ibinahaging aligasyon ay ang umano'y pagkakaroon ng kickbacks sa inang flood control at public works projects pati ang paggamit umano ng mga front contractor. Samantala, nakilihok din si Magalong sa protestang kontra-korupsyon sa Baguio City noong September 7, 2025 kung saan nagbigay siya ng talumpati. Dati-rati kami sa mga kokonti lang sa amin ang nakikipaglaban. I remember when we started this in 2019, kokonti lang ang nakikinig at naniniwala. Nantala nung dumating yung pandemya, inumpisan natin ulit. Sa lungsod, sinabi rin ng lokal na pamahalaan na malaya ang mga residente na magsagawa ng mga mapayapang protesta kaugnay ng mga usapin sa korupsyon. Ngayon, muling nananawagan si Magalong para sa mas mabilis at mas malawak na investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Para sa agenda, Alex Asalil, Billionaire News Channel, Baguio City. Binabaha pa rin ang Bulacan. Ito'y 1 taon matapos i-anunsyo ang halos 9 bilyong pisong pondo para sa flood control project sa Central Luzon. Ang planong mega dike naman ay inaasahang makatutulong sa problema na sa feasibility study pa rin. Lubog pa rin sa baha ang malalaking bahagi ng Bulacan, 1 taon matapos maghimutok sa atin si Bulacan Governor Daniel Fernando tungkol sa pondong hinihintay pa rin para sa isang pangmalawakang solusyon sa problema sa baha ng Central Luzon. Noong nakaraang taon, nang makapanayam namin si Fernando, isinusulong na niya sa national government ang feasibility study para sa isang mega dike. Bilang permanenteng solusyon sana sa pagbaha sa Bulacan at karatig probinsya. Ano po ang nararamdaman ninyo, Gob, pagka nakikita ninyo na yung inyong pong mga constituents ay tuloy-tuloy pa rin ng inaanod yung ng pagbabaha?
Yun nga naman nakakalungkot di ba? Ito talaga yung dapat i-focus ng lahat. Lahat ng sinabi ni BBM, maganda po talaga lahat. Ang sa akin ay, siyempre, gawin na natin itong makatotohanan. Yung mga budget natin ay ilatag natin dito na maayos na, gawin na natin to kasi matagal na po itong problema, mahal na Pangulo. At inilatag naming mega dike, ito po yung isa sa makatutulong dito. Ang mega dike ay sasaklaw sa buong Metro Manila at kalapit na mga probinsya kasama ang Bulacan, Pampanga at Bataan. Ayon sa plano, haharangin daw nito ang high tide at mga storm surge mula sa Manila Bay tuwing may bagyo. Kasama rin sa proyekto ang pagtatayo ng pumping stations para alisin ang maiipon na tubig na bumababa mula sa mga bundok ng Sierra Madre. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel kanina, tila nagbago ang tono ni Fernando kung saan sinabi niyang aabutin pa raw ng 2 hanggang 3 taon bago matapos ang gobyerno sa feasibility study tungkol sa mega dike. Matagal nang nakabinbin po sa Malacanang. Yung inyo pong feasibility study na yan for the major plan, at least for Bulacan. Alam niyo po, matagal talagang gumawa ng feasibility study. Oo. Taon po aabutin yan, kaya kinakailangan Madaliin. Pero hindi lang ang mega dike ang hinihintay ng mga Bulakenyo. Nariyan pa rin at nakatiwangwang ang may 2 hanggang sa 300 mga flood control project na fully paid ng Kabangbayan pero hindi pa rin nasisimulang tapusin. Muli raw ipatatawag ni Fernando ang DPWH para linawin ang status ng mga flood control project sa Bulacan dahil tila hindi nakikipag-ugnayan ng ahensya sa kanilang opisina. Hindi po sila nag-report tungkol sa proyekto ng flood control na yan. Kaya nga po, sinabi ko noon na wala akong alam kasi hindi po sila nag-report. Dagdag ni Fernando dahil wala ng bagong pondo para sa flood control projects ngayong 2026, dapat tapusin na ng DPWH ang mga nauna nang nakabinbin na proyektong na-budgetan na noong nakaraang taon. Gumawa rin si Fernando ng executive order para matiyak na lahat ng flood control projects sa Bulacan ay dumaan muna sa lokal nilang pamahalaan. Hindi lang daw dahil sa sama ng panahon ang nararanasang pagbaha sa Kawit, Cavite. Dahil daw yan sa isang proyekto, ayon sa ilang residente. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Kawit. Isaiah, kamusta na ang sitwasyon dyan? Hindi kasalukuyan nga tayo nakararanas ng malakas na pag-uulan dito ngayon sa Cavite. Partikular na punasan ako sa may barangay Gahak, Kawit, Cavite. At gabi na nga, Pinky, pero makikita mo sa aking likuran, mataas pa rin ang level ng tubig baha na nararanasan ng mga residente dito. At alam mo, Pinky, karamihan sa mga residente dito sa barangay na ito humihingi na ng saklolo sa pamahalaan dahil taon-taon na raw nila itong nararanasan na parang wala na raw solusyon at tila mas lumala pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang raw naranasan ng mga residente ng Barangay Dumlaw area, Gahak, Kawit, Cavite, ang abot liig na baha sa kanilang lugar. Maging ang covered court at eskwelahan nagsisilbing evacuation center, lubog din sa baha. Bagong opera ang kapatid ni Ligaya at pahirap anya sa kanila ang ganitong sitwasyon sa kanilang lugar. Sobra po kasi totoo lang konting buhos ng ulan, baha na po sa loob ng bahay. Tapos ang tagal niyang mawala. 2 days, 3 days. Hindi katulad dati na isang baha, wala na, okay na. Wala nang baha talaga sa ano. Ngayon talaga mahirap po pag konting buhos ng ulan, baha na po talaga. Pinasok na kasi ng baha ang kanilang bahay at di tulad noong nakarang taon, mabagal daw itong humupa. Dati po kasing plaisdaan yan, dyan pa nga kami nangangapa Tapos magmula po yan, tinambakan nung last year na yung tinambakan po yan, doon na po yung biglang lumalaki na yung tubig sa amin pag konting ulan. Kasi plaisdaan po dati yan, hanggang doon, layo po yan. Tapos magmula nung tinambakan yan, binabahan na po kami. Ang mga residente may suspetsa na sa dahilan ng matinding pagbaha. Nireklamo na raw ng mga residente ang proyekto at pansamantala nang nahinto ang pagtatambak pero tila hindi umubra dahil pinagpatuloy raw ulit. Iba naman ang katwiran ng mga opisyal.
Ang problema kasi natin, sumasabay yung buhos ng ulan sa high tide. So malaking epekto po yun. Pero katulad ho dito, dun sa lahat ng mga residente na nandito, catch basin po kasi yung 4 towns natin. Karamihan po sa kanila, nakatira sa danger zone. Pinky, kanina nakita na rin natin nagpunta dito sa barangay na ito si DSWD Secretary Rex Gatchalian at nangako siyang magbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Samantala, Pinky, yung eskwelahan na pinakita ko kanina hanggang sa mga oras na ito nasa mahigit 5 o halos 500 individual ang kasalukuyang nananatili pa rin doon sa ngayon. Naan nila, Pinky, hindi pa rin nila alam kung hanggang kailan sila mananatili sa evacuation center dahil hanggang sa mga ngayon nga nararanasan pa rin nila ang mataas na baha sa kanilang mga bahay. Pinky. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Kawit, Cavite. Inunahan na ng mga taga-Marikina ang posibleng pagtaas pa ng level ng tubig sa Marikina River dahil sa walang patid na pag-ulan. Maaga silang lumikas sa mga evacuation center. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Isa si Tatay Ernesto Seropon sa ilang residente ng Marikina City na minabuti ng lumikas mula sa kanilang tirahan sa mababang bahagi ng Barangay Santo Niño. Kagabi raw siya lumikas, buhat ng takot na baka abutin sila ng tubig mula sa Marikina River. Malapit po kami sa ilong Marikina River at saka lumulubog po yung bahay namin pagka yung mga baha. Kaya po lumilikas kami nito sa Santo Niño Elementary School po. Pinili na raw niyang manatili muna sa evacuation center dahil mas magiging maayos anya ang kanyang kalagayan dito. Mas payapa rin anya siyang nakatutulog dito dahil walang pangamba na baka lusubin sila ng bahang dulot ng malakas na pag-ulan. Pagka po bumabagyo, talagang may bagyo, talagang lumulubog po yung Marikina River. Lumulubog talaga yan. Umabot sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River. Kaya naman, pinayuhan ang mga residente, lalo na ang mga nasa low-lying area na lumikas. Ayon sa mga opisyal, nasa mahigit kumulang 600 individual na ang nasa Santo Niño Elementary School, isa sa mga evacuation center dito sa Marikina City. Ayaw po nila dumating tayo sa punto na mataas na yung tubig, saka lang po tayo aalis. Mas okay po na panatag po sila, lalo na po yung mga bago pong silang, mga seniors po. Sila po yung una-una pong nililikas ng pamilya para po hindi na po mahirap. Kawawa po yung mga matatanda at yung bata pagka po inaabutan ng baha. Patuloy ang pamamahagi ng LGU ng pagkain, tubig at iba pang relief packs sa evacuees. Suspendido na rin ang pasok bukas sa lahat ng public at private schools sa Marikina dahil inaasahan pa rin ang patuloy na pag-ulan dahil sa habagat. Sa Cainta, Rizal naman, humupa na ang baha sa ilang major roads at lugar, kabilang na ang Midtown Entrance and Exit, Amang Rodriguez Avenue at Summer Green Village. Below gutter deep naman ang baha sa Vista Verde, pero nadadaanan na ito ng mga sasakyan sa ngayon. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison? Korina, naging maulan nga nitong nagdaang weekend sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Yan po ay dahil sa enhanced southwest monsoon or hanging habagat. Isang bagyo rin sa ngayon ang minomonitor ng pag-asa sa may Western Pacific Ocean. Huling namataan ng tropical storm with international name na Peilu, higit 2,900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. At ayon sa pag-asa, hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Simula August 1 hanggang August 10 o 1/3 pa lamang ng buwan ng Agosto, nasa 150% na o pang-isa't kalahating buwan na ang bumagsak na ulan dito sa may Baguio City at La Trinidad sa Benguet. Nauusan na rin po ngayon pa lamang ang mga buwan ng ulan sa may Iba, Zambales, Tanawan, Batangas at Calapan, Oriental, Mindoro. Habang sa may Science Garden sa Quezon City, nasa more than 500 millimeters na po ang bumagsak na ulan simula August 1 at aasahang malalampasan din ang pang-isang buwan na ulan sa mga susunod na araw. Dahil sa habagat, maraming lugar pa rin po sa Luzon ang posibleng makaranas ng up to 200 millimeters na ulan sa susunod na 24 oras, kabilang na dyan ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang nasa 50 to 100 millimeters naman ang posibleng ulan dito sa Metro Manila. Ganyan din po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, maging dito rin po sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite and down to Batangas.
Ka-weather, mataas pa rin po ang banta ng baha at landslides sa mga lugar na iyan. Kaya patuloy na papag-ugnayan sa iyong local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan ng rescue o evacuation. Bukas, August 11, araw ng Martes, may aasahan pa rin pong pabugso-bugsong ulan at hangin dahil sa habagat dito sa may Ilocos Region, ganyan sa may Abra, Benguet, halos buong Central Luzon and Calabarzon, Mindoro Provinces, Northern Palawan at Metro Manila. Ka-weather, hindi na ito lakas ng mga ulan nitong nagdaang araw, ngunit may tsansa pa rin pong tumunog ang inyong cellphone para sa heavy rainfall warnings. Payo ng Pag-asa, magbaon po ng payong at kapote at umiwas sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Ngayong Martes, asahan din po ang light to moderate rains sa halos buong Western Visayas dahil sa habagat, kaya huwag din kalimutan ng payong. Habang sa natitirang bahagi ng Visayas at sa buong Mindanao, asahan naman po yung fair weather conditions, madalas magiging maaraw naman, pero may tsansa pa rin po ng mga pulu-pulong mga pag-ulan or pagkidlat-pagkulog, lalo na sa may areas ng Negros Oriental, Northern Cebu, Leyte at magunito rin po sa may Zamboanga del Norte at Northern Mindanao. Ka-weather, dahil sa matinding pag-ulan sa Bulacan itong weekend, umakyat na sa higit 170 meters ang water levels ang Dam ngayong August 10. Mas mataas ito ng 8.6 meters kumpara sa water level nito noong Sunday. However, nananatili po itong mas mababa kumpara sa minimum operating level ng Angat na 180 meters at sa normal high level nito na 210 meters. Gayunpaman, sabi ng Pag-asa, madaragdagan pa ang tubig sa dam sa mga susunod na araw dahil sa mga pag-ulang dulot ng habagat. At yan muna napapanahong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estareja. Ingat pa rin po, mga ka-weather. Sa pulsa video ang pagtaob ng isang truck dahil sa malakas na ulan at hanging dala ni Typhoon Dolphin sa Wenzhou, China. Itinuturing si Dolphin bilang pinakamalakas na bagyo sa China ngayong taon. Naglandfall ito sa eastern coast nitong linggo. Unang nalalasa ang bagyo sa southern Okinawa sa Japan, kung saan 6 ang naitalang sugatan. Lumaban hanggang dulo. Tapos na ang impressive 7-match winning streak ni Alex Ayala. Bigo kasing makalagpas ang Pinay tennis sensation sa round of 16 ng Canadian Open. Sa score na 6-4, 6-love, tinalo siya ni world number 14 and former world number 4 and Tokyo Olympic gold medalist Belinda Bencic. Then defeat came after a demanding 2 weeks for Ayala. She recently won her maiden WTA 500 title sa Mubadala DC Open before making the quick transition to Toronto. Hindi man umabot sa quarterfinals, ramdam na ramdam ni Ayala ang Ayala Mania sa Canada with tickets for her matches selling out. The world number 20 will now turn her attention to the Cincinnati Open, which runs from August 13th to the 23rd. 4 patay sa landslide sa Baguio City. At kilalanin ng batang Pinoy na bumida sa Spider-Man Brand New Day. Susunod yan sa agenda. Check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Umabot na sa 15 ang nasawi dahil sa sama ng panahon sa bansa. 13 naman ang sugatan habang 6 ang nawawala ayon sa bilang ng PNP. Karamihan sa mga casualty ay dahil sa mga landslide. Nasa higit 3,000 pulis ang nakadeploy ngayon para sa rescue at relief operations. Normal alert lang tayo, so heightened a little but normal alert lang po tayo. Titignan po natin kung kinakailangan na titignan po ng leadership ng Philippine National Police, especially ng Directorate for Operations, kung kailangan po natin itaas ang alert level. Bulacan ang itinuturing na epicenter ng multi-billion peso flood control scandal. Kaya ngayong humahagupit na naman ang ulan, nagmimistulang ilog ang lalawigan.
Narito ang agenda report ni John Riz Calata, live mula sa May Kawayan. John Riz, ano ang reaksyon ng mga Bulakenyo sa matinding pagbaha? Willard, wala pa rin umanong pagbabago o naranasang pagbabago ang mga residente dito sa Bulacan. Sa kabila ito ng isang taon ng pagkakaungkat ng flood control issues dito sa lalawigan. At dahil hanggang sa ngayon, tulad ng inyong nasasaksian, ay nakakaramdam pa rin sila ng pagbaha. So ano na nga raw ba ang nangyari sa mahiya naman kayo speech ng Pangulo? Sa tingin ko wala kasi sa maraming bayan sa buong lalawigan ng tuwing July, August, lagi po bumaba talaga dito. Pataas po ng pataas, ganun. Yung sa flood control project po mukhang di naman po namin dama dito sa mga taga-Sulok Wala naman nangyayari. Ganun lang din, puro ganyan. Puro ano-ano ayusin, wala naman. Malawater world pa rin sa maraming bayan sa buong lalawigan ng Bulacan. Dito sa May Kawayan, desperado na ang mga residente na tila wala na raw pagbabago. Sa tuwing bagyo season, lubog sila sa baha, katulad ng epekto ngayon ng habagat. Sa barangay Saloysoy, May Kawayan, 2 araw nang nakararanas ng abot tuhod na baha ang mga residente, kaya lumikas na ang iba, bitbit ang kanilang mga gamit, damit, pagkain, maging ang kanilang appliances. Malapit na po. Okay, ma'am, ano po yung consideration ninyo? Bakit lumikas na? Malalim na po sa amin. Baka lahat ng gamit namin nasa taas na lang kami lilikas na. Saan po kayo lilikas na? Baka sa evacuation po sa may barangay. Papalo sa 98 families o 265 individuals ang nananatili sa aabot 30 evacuation centers dito sa May Kawayan. Binahari ng ilang bahagi ng MacArthur Highway sa Marilao dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Sa Bukawi, sa barangay Lolomboy at Bambang, ang pinakanapuruhan ng pagbaha kung saan umabot hanggang dibdib ang tubig. Sa buong bayan, papalo na sa mahigit 400 families o mahigit 1,400 individuals ang inilikas sa 13 evacuation centers. Kaya naman patuloy ang pag-alalay ng LGU sa mga apektado ng baha. Ang hiling po namin yung maayos yung lugar namin, saka yung tirahan namin po, yung bahay namin tagilid na. Kaya po kami lumikas. Ayon sa Bukawi DRRMO, nakahanda sila sa buong linggo sakali mang magpatuloy pa ang pag-ulan at pagbaha sa kanilang bayan. Samantala, desperado na sa baha, nag-upload ng isang open letter sa gobyerno ang mga taga-Hagonoy, Bulacan para ipanawagan ang isang konkreto at permanenteng solusyon sa pagbaha sa kanilang bayan. Dahil sa ilang taon ng problema sa kanilang bayan na hindi na lang tuwing tag-ulan, lumulubog at binabaha sila buong taon. Hindi na raw kayang protektahan ng temporary dikes ang 133,000 residente ng Hagonoy. Willard, bukod sa Bukawi, May Kawayan at Hagonoy, binahari ng mga bayan ng Giginto, Marilao, Balagtas, Bustos at Bulacan. Ngayon dito sa aking kinatatayuan, Willard, kaninang dakong alas 3, clear ang kalsada, walang tubig. Pero kapansin-pansin ang agarang pagtaas ng tubig dahil sa halos 1 oras na pag-ulan mula kaninang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ay hanggang binti na ang baha dito sa aking kinatatayuan at may ilang areas pa dito sa mas liblib na bahagi ng barangay Saloysoy ay abot hanggang tuhod na ang pagbaha. Willard. So John Riz, kapag tumigil ang ulan, gaano kabilis bago bumaba ang level ng tubig dyan? Willard, ayon sa mga residente, 2 araw. Pero kapag mas malala, ay posibleng umabot hanggang 1 linggo ang paghupa ng tubig dito sa kanilang lugar, Willard. Nako, tagal niyan. Samantala, maraming salamat John Riz Calata at ingat sa mga taga-Bulacan. Nag-uulat ng live mula sa May Kawayan, Bulacan. At makakausap po natin ngayon, Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang gabi po. Magandang gabi, Vicky. Magandang gabi din po sa ating mga tagapanood. Sir, saan ho yung pinakamapanganib na lugar ngayon at saan yung pinakamatindi yung baha o pinsala? Vicky, dito po sa mga ulat na natanggap natin, yung mga hardest hit na mga probinsya at mga rehiyon, ito po yung doon sa Region 1, yung La Union at saka yung Pangasinan. Ganon din yung sa Cordillera Administrative Region, ito naman po yung Baguio City at saka yung probinsya ng Benguet.
Sa Region 3 naman po, yung probinsya ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at saka Nueva Ecija. And then meron din po mga apektado sa Calabarzon. Ito po yung dito sa Antipolo City, sa Cainta, sa Imos, sa Cavite po, no? And then ganun din sa Batangas po. Okay. Ang dami ho kasi, Sir Juni. Maybe it's good to find out, sir, paano yung mga evacuation center? Ilan pamilya ho ba ang nailikas, if you have the number, sir? Pinky, doon sa mga evacuees natin, umaabot na kasi sa ngayon, there are 624 reported na evacuation centers. These are coming from those regions that I mentioned. Umaabot po ito ng mahigit 16,000 mga pamilya ang nasa loob po ng evacuation center. Katumbas po ito ng 58,000 na mga kababayan natin ang nandun po sa loob ng evacuation center, which are taken care po ng mga camp coordination and camp management cluster natin ng lokal na pamahalaan and augmented po ng mga national government agencies natin. What is our casualty count, sir? As of this afternoon, Pinky, umaabot na sa 13 yung hindi po nakaligtas na mga kababayan natin. Again, this is for verification and validation po ng management of the dead and missing cluster. Ito pong mga missing naman po, merong siyam na missing. These are coming from sa Cordillera Administrative Region, and then ganun din meron sa Calabarzon. Yung injured po, meron pong naulat ngayon na 14 po na injured from Benguet, and from Calabarzon, also Rizal and Cavite. Ano po yung mga lugar na pinakamahigpit na minomonitor ng mga otoridad? For now, Pinky, itong mga nabanggit ko kaninang mga rehiyon, dahil nga sunod-sunod na araw na inuulan, itong sa Region 1, La Union ng Pangasinan, ganun din yung sa Baguio, Benguet, and Region 3 also, especially na may mga areas pa na hindi pa rin humuhupa yung baha. Kasama na rin dyan, siyempre, yung sa Calabarzon din. So, itong 4 po na rehiyon ang tinututukan po ng ating mga response agencies. And kamusta po yung mga dam? Pagdating naman sa mga dams, base sa ulat kanina ng Pag-asa, yung doon sa good news, sa Magat Dam, tumaas, this is Region 2, tumaas po yung level ng tubig, so makakatulong po ito sa mga kababayan natin, lalo na sa mga magsasaka. Pero yung doon po sa Binga at saka Ambuklaw, nagbukas kanina yung mga gates doon, although nag-abiso naman po, bago nag-release ng mga tubig, ay nag-abiso naman po using the dam safety protocol para maabisuhan po yung mga kababayan natin downstream. So basically po, nakatulong yung mga pag-ulan para tumaas yung level ng mga dams natin, lalo pa na yung nakarang araw ay mabababa na po yung mga levels ng tubig doon. Maraming salamat po sa inyong oras. Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo. Maraming salamat po. Agad uminom ng gamot at huwag nang hintayin ang mga sintomas ng leptospirosis. Yan ang mahigpit na paalala ng Health Department sa mga lumulusong sa baha. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Kapag di napigilang lumusong sa baha, hinihikayat na mga eksperto na pumunta kagad sa health center para mabigyan at makainom ng gamot laban sa leptospirosis. Hindi na kailangang hintayin pa ang mga sintomas. Noong nakaraang rainy season, mas kaunti ang dumanas ng severe leptospirosis ayon sa DOH dahil sa maagap na paggagamot. Because we noted na ang lahat ng nakapag-inom ng preventive, hindi nagkakasakit. Kung magkasakit man, hindi lumalala. I am encouraging all the employers na pag may mga workers kayo na lumusong sa baha, please coordinate with the local health centers. Ang doxycycline ay antibiotic na karaniwang ibinibigay sa mga napapalusong sa baha. Libre naman itong nakukuha, pero ito ay dapat prescribed ng doktor o sa health center lamang kukunin. Ayon sa DOH,
Bumaba ang bilang ng leptospirosis cases sa loob ng mga nakalipas na buwan. Mula January 4 hanggang July 8, nagtala ng 2,877 cases, mas mababa ng 6% kumpara sa same period last year na may 3,048 cases. Maging ang dengue, bumaba rin ang bilang ng kaso. Ang Calabarzon at NCR na kadalasang hotspots ay wala raw sa listahan ngayon. Mas nakita raw ang mga kaso ng dengue sa Mindanao area. Remember, it was projected dapat na mataas last year, but we were able to download all the supplies nung summer. So naunahan natin sila MOC. So yung expected na bad year for dengue last year did not happen. Hindi naman daw talaga mawawala ang dengue at leptospirosis lalo tuwing tagulan. Pero ayon sa DOH, sa ngayon ay kontrolado ang sitwasyon. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Hindi lang scam, kundi hold up umano ang viral na insidente ng overcharging ng isang airport taxi driver sa isang foreigner. Yan ang Agenda Report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Pumalag si LTO Chief Asek Marcos Lacanilao tungkol sa naging pahayag ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza sa BNC Mobility tungkol sa pagkakahuli ng airport taxi driver na nang scam umano ng foreigner. LTO at mga personnel daw nila ang nagkasanang operasyon para mahuli ang sangkot na driver, pati operator nitong Cholo Transport Corporation. Huwag mo ko pinagluloko Nagawa mo kami mag-hold up kayo? Ayon kay Asek Lacanilao, hindi na bago ang overcharging cases sa airport taxis, kaya aktibo silang hulihin ang mga nasa likod nito. Pero ibang kaso raw ang nangyari sa foreigner vlogger. Itong kaso na to kakaiba kasi grabe yung 2,000 hold up yung ginagawa nila at saka dalawa sila nun. Malamang mga hold upper itong mga to. Kaya ganyan ang style nila. Nakababa lang yung foreigner. Paano kung babae yung foreigner? Baka ni-rape pa ng mga yan. Sa naging viral video, may tila konduktor pang kasama ang taxi driver kaya mas nakumbinse ang LTO official na hold up nga ang nangyari. Tuloy daw ang show cause order na inisyu ng LTO habang kumpiskado na ang lisensya ng driver. Recommendation ko dito revocation, perpetual revocation na habang buhay na pagkakakulong. At sa kaso ng operator, may kinalaman din sila Alam nilang unregistered yung taxi. Bakit lumalabas? Hindi ho nyo kayang kontrolin yung mga driver niyo. Tumigil kayo sa paghanap buhay ng taxi. Maaaring kasabwat din daw ang operator at kung mapapatunayan ito sa investigasyon, huhulihin daw ng LTO ang lahat ng taxi unit nito. Naka-impound na ngayon ang involved unit na lumabas ding unregistered pala bukod pa sa ibang mga paglabag ng operator nito. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Kumpirmado ang jumbo oil price rollback bukas. Ayon sa Energy Department, 4 pesos and 70 centavos per liter ang tapya sa gasolina, 4 pesos and 30 centavos sa diesel at 4 pesos and 88 centavos sa kerosene. Dulot ng paghupa ng tensyon sa Middle East at pagbawi ng piso kontra dolyar ang bawas presyo. May bawas singil din sa kuryente ngayong Agosto, pero tila hindi ito masyadong dama ng mga consumer. Nag-utos man kasi ng bilyon-bilyong pisong refund ang ERC, kinain din ito ng pagtaas ng iba pang charges sa electricity bill. Yan ang Agenda Report ni Che Sulit. Laking gulat ni Janelle. Umabot sa 8,000 pesos ang ginastos niya para lang sa singil sa kuryente sa buwan ng Hulyo. Kasing laki ng ibinabayad niya sa renta. This year, ito yung pinakamalaking bill ko na umabot ng 8,000 talaga. So yung mga bill ko pangkaraniwan, 2,000, 3,000, 4,000. Kaya nanawagan si Janelle. Tanggalin na ang charges na dumadagdag lang sa sakit ng ulo ng mga consumer. Yung mga system loss, yung mga sa government tax, tapos may 4Ps pa, may senior citizen pa. So ang dami yung dinagdag. Ngayong Agosto, may bawas singil ang Meralco na 4.28 centavos per kilowatt hour. Halos 9 pesos ang matitipid ng isang household na may monthly consumption na 200 kilowatt hours.
Malaking bahagi ng rate reduction ang refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Meralco. Sinimulan na kasi ang refund scheme na may halagang 9.51 billion pesos para sa sobrang nakolektang distribution charges o over-recoveries mula Enero hanggang Disyembre 2025. Ipapatupad ang bawas singil sa loob ng 6 na buwan at makikita sa electricity bill sa ilalim ng Actual Weighted Average Tariff o AWAT refund o collect line item. Pero mas maliit ang rate reduction kumpara sa inaasahan ng mga consumer ngayong buwan. Aabot sana sa 59 centavos per kilowatt hour ang bawas sa monthly residential electricity rates sa tulong ng ERC-mandated refund. Pero na-offset naman ang halagang ito dahil tumaas ang singil sa ibang charges gaya ng generation, transmission at taxes. Ayon kay Meralco Head of Utility Economics Larry Fernandez, 30% ang itinaas ng ancillary service charges mula sa reserve market. Yung pag merong biglang umakyat na demand, sila yung unang papasok para i-balance yung demand. May supply na habol. Kung meron naman pagbaba ng demand na bigla rin, meron din mga generators na ang role nila ay bumitaw din para magbalanse kaagad ang sistema. So kaya ang pagbalanse ng system to ensure that it is reliable, yun yung ancillary service charges. Hinihintay pa ng Meralco ang karagdagang impormasyon mula sa NGCP kung bakit tumaas ang components ng transmission rates. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Another Filipino is making his mark sa Spider-Man universe. Meet 7-year-old Elvis Carlos, who is dubbed as Webb Kid from Spider-Man Brand New Day. Spoiler alert, si Elvis ang batang nakatingin na ni Tom Holland, aka Peter Parker, after the superhero sneaked out of a hospital. Makikita si Elvis na naka-Spider-Man costume while making the web-slinging gesture. He is sitting atop his real-life Filipino-British father, Ken Carlos. Ito ang acting debut ni Elvis, who is a massive Spider-Man fan sa totoong buhay. Pinoy din ang gumanap na Ned Leeds na si Jacob Batalon, while the late Pinay actress Mary Rivera played Ned's grandmother sa No Way Home. The Odyssey officially becomes Christopher Nolan's biggest film ever. Pujalte out, PhilHealth President at CEO Edwin Mercado itinalagang DOH Secretary. At exclusive, mga umano'y questionableng proyekto sa Taguig, sinilip ng Bilyonaryo News Channel. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi pa umaabot ng isang buwan si Dr. Jose Brix Pujalte bilang Health Secretary pero nagbitiw na siya sa pwesto ngayong araw. Nag-resign si Pujalte due to health reasons na dahilan din ng pinalitan niyang si Ted Herbosa. Si dating PhilHealth CEO and President Edwin Mercado ang bagong Health Secretary, si Dr. Beverly Lorraine Ho, na kasalukuyang Chief Health Officer ng Ayala Holdings Incorporated, ang papalit naman kay Mercado sa PhilHealth. Kamakailan lang nang may nagreklamo kay Pujalte sa Presidential Complaint Center dahil sa umano'y pagsusugal nito sa mga kasino pero itinanggi niya ito. Nakatakda ng magsagawa ng isang fact-finding investigation ang Office of the Ombudsman sa mga umano'y maanomalyang flood control project sa Taguig City. Yan ang kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Billionaire News Channel kasunod ng mga investigasyon ng opisina ni Senator Panfilo Lacson. Kabilang daw sa mga posibleng imbestigahan ang sinasabing illegal reclamation activities sa baluarte ng mga Cayetano. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
Ito ang itsura ng Laguna Lakeshore area sa C6 portion ng Taguig City noong 2018. Ito noong 2020, 2022 at 2025. Base sa satellite imaging, kapansin-pansin ang biglaang paglaki at pagdami ng umano'y reclaimed areas o yung mga lugar na tinambakan ng lupa sa paligid ng lawa. Ang coordinates ng mga ito swak sa mga flood control projects sa lugar base sa DPWH documents na nakuha ng Billionaire News Channel. Karamihan ng mga proyektong ito nakatala bilang slope protection at flood mitigation structures na ipinagawa noong 2021, 2023 at 2025. Packages 1 to 9 ito ng proyektong construction of slope protection including site development along Laguna Lakeshore. Ang halaga ng bawat package naglalaro sa 91.4 to 91.6 million pesos each para sa packages 1 to 5, 71.7 million pesos each para sa packages 6 to 8 at 94.5 million pesos naman para sa package 9. Pero ng personal na puntahan ng Billionaire News Channel ang project sites, ito ang tumambad sa amin. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, kung makikita niyo itong malawak na lupain na ito ay parte ng di umano ay illegally reclaimed areas sa C6 portion ng Laguna Lakeshore area dito sa may Taguig City. Kung makikita ninyo, malawak na lupain siya, itinambak na lupa doon sa may gilid ng lawa, pero nakaregister ito sa DPWH bilang isang flood control project. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakatakda ng magsagawa ng isang fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng mga naturang proyekto. Kabilang ang iba pang alleged ghost at anomalous projects sa Taguig City na aabot umano sa mahigit 30. Maghahain daw ng sabpi ng Ombudsman sa DPWH at ilang private witnesses oras na ma-turn over na ng opisina ni Senator Lacson ang iba pang mga ebidensya at affidavits. Bagay na kinumpirma naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa BNC. Dagdag ni Lacson, nakatakda ring maghain ng cease and desist order ang DPWH sa iba pang slope protection and flood mitigation projects sa Taguig. Sa isang Facebook Live noong nakaraang linggo, dinipensahan ni Cayetano ang mga flood control projects sa kahabaan ng C6 sa Taguig City. Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Ayon kay Lacson, pinoproseso na ang possible forfeiture ng illegally reclaimed areas na walang permit mula sa Philippine Reclamation Authority. Noong Hulyo, naglabas din ng pahayag ang PRA at sinabing walang approved reclamation activities sa paligid ng Laguna Lake. Kaya lahat daw ng reclamation operations dito ay maituturing na illegal at unauthorized. Para sa agenda, Jowash Malimban, Billionaire News Channel. Bumigay na raw ang ilang flood control projects sa Pampanga dahil sa walang humpay na pag-ulan. Binabantayan din ang mga dam sa gitna ng pagtaas ng level ng tubig. Yan ang agenda report ni Paulo Santos ng CLTV 36. Live mula sa Pampanga. Paulo? Nina, talagang matindi itong epekto ng pagbaha dito sa Central Luzon, particular na dito sa low-lying area ng Pampanga at Bulacan. At sa mga oras na to, base dito sa ating monitoring, umabot na sa higit 400,000 na katao itong apektado ng pagbaha. Katumbas siya ng 148 families na naapektuhan nga dito sa magkakasunod na pag-ulan. Dulot nitong magkasunod na epekto ng Tropical Depression na Luis, Maymay at pinalakas pa ng Southwest Monsoon o itong habagat. Ito ang nakasaad dito sa situational report ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRMC at umabot nga kuring sa 236 na barangay sa 17 munisipalidad itong baha ngayon. Kabilang sa pinakamalalim na naitalang pagbaha yang ilang bahagi ng Candaba, Macabebe, Mexico, Apalit at iba pang low-lying areas ng lalawigan. At dito sa pinakahuling ulat, nasa 2 hanggang 6 na
talampakan yung baha, level ng tubig dyan sa area ng Magumbali sa bayan ng Candaba. Umabot naman sa 2 hanggang 5.5 talampakan dyan sa area ng Caduangtete, Macabebe at hanggang 5 talampakan dyan sa Takasan sa barangay Sapang Maysak, Mexico ay umabot naman sa 2 talampakan hanggang 5 talampakan yung level ng tubig. No? Sa mga oras na to, yung sitwasyon ng panahon ay kalmado na, hindi ganun na kalakas yung mga pag-ulan na nararanasan dito sa Pampanga. Pero totoo, yung ina-anticipate ngayon ay yung pagbaba ng tubig mula dyan sa upstream ng Nueva Ecija at gayon na rin sa bulumuduking bahagi ng Zambales na kung saan apektado rin yung Pampanga 2nd District at 4th District. Korina. So baga, Paulo, merong aftershocks ang Pampanga. Parang aftershock na baha dahil bababa pa yung galing sa karatig probinsya sa inyo. Totoo, Korina, dahil sa mga oras na to, yung area ng Caduangtete o itong Kongdadong Dam umabot na sa 9.7 meters. Talagang extraordinary ito, sabi ng NIA. No? At yung mga posibleng maapektuhan dyan, yung mga flood control dito sa area ng Pampanga River, yung Barangay Kupang at yung nawasak na area ng Kandating. Sa mga oras na to, atin ding nakumpirma dito sa DPWH kung ano yung estado nitong mga flood control project. Ang sinasabi nila dito sa area ng Kupang nasa 50% na inaayos o yung kabuang completion nitong flood control na to, slope protection to, Korina, na nagpoprotekta sa Pampanga 3rd District. So Paulo, yan ba'y kumpirmado? Kasi parang wala naman tayong nakukuhang mga report mula sa DPWH kung ano na ba ang estado ng lahat ng mga flood control project na nabuko nila, na mga substandard, ghost project, o kaya gumuho na ulit. So kayo ba'y nagbabantay dyan? Kasi kung ito ay hihintayin natin yung isang buong taon, dapat sana'y sapat na, naabutan na naman tayo ngayon ng malakas na ulan. So ano ang sinasabi sa inyo ng lokal na pamahalaan dyan? Bakit ganyan pa rin ang Pampanga? Alam mo, Korina, itong lokal na pamahalaan, particularly itong provincial government ng Pampanga, totoong nagbibigay ng real score dito sa mga flood mitigation project ng DPWH kung totoo talagang nagsisilbi. Dahil sa kanilang obserbasyon, itong mga dike, papatid-patid hindi kumpleto ito. Kaya hindi tunay na nagsisilbi sa komunidad. Lalong-lalo na itong tail dike dyan sa area ng Catalina, area ng Pampanga 4th District, na nakikita natin mano-mano yung sandbagging ng ating mga kababayan para protektahan itong slope protection na kaninang madaling araw napakalakas ng agos ng tubig dyan. At sa panawagan ng lokal na pamahalaan sa DPWH, dapat talagang magkaroon ng pagsusuri at master plan sa mga flood control project, lalong-lalo na sa low stream ng Pampanga. Okay, mag-iingat kayo dyan, Paulo. Pakinggan mo ito dahil susunod makakausap naman natin ang inyong gobernador. Maraming salamat, Paulo Santos, nagulat live mula sa Pampanga. Makakausap natin si Pampanga Governor Lilia Pineda. Magandang gabi po sa inyo, Gov Pineda. Magandang gabi, Korina. Opo. So ano po, inasahan na po ba ninyo na ganito ang mangyayari sa Pampanga ngayong tag-ulan? Alam mo, Korina, siguro matagal na pag kino-cover kami ng mga TV station, lagi na lang ang Pampanga pinag-uusapan kahit na Tagaraw, pero floodings pa rin yung mga bayan ng downstream namin, Macabebe, Masantol, Candaba, yung malapit sa Pampanga Bay. Kasi nga, yung problema na to kasi, high tide tapos konting ulan, talagang bumabaha. Pero ngayon sobra na talaga. Sobra yung dating ng tubig ulan, kaya talagang tumaas ang tubig baha ngayon. Ang affected barangays nga namin, 244 na barangays, puro na lubog. Ang affected families natin, 165,000 families na lubog pa hanggang ngayon, 532,000 individuals. So, dati kasi, kaya pa ng mga tao ang talagang ganon, on and off, lubog, kahit Tagaraw, high tide. Pero ngayon talaga sumobra yung buhos ng tubig ulan. Tapos sinasprayan pa ng high tide, kaya ganito yung nangyayari sa amin.
So, Ma'am Lilia, Gov Lilia, yung ano po, yung koordinasyon sa DPWH, nanggaling na rin siguro sila dyan at kumunot na rin siguro yung noon ni Secretary Dizon dyan. Baka nag-inspection pa si Pangulong BBM. Ano po ba ang pangako nila? Pag nabuko yung substandard o ghost flood control project, ano po ang kasunod? Hindi na po nila tatapusin? Ang nangyari kasi, Korina, yung mga flood control project, dahil hindi nga natapos, siguro inahanapan ng pondo ng DPWH kasi unfinished eh. Tapos ang nangyari, papatid-patid, gagawin yung isa, yung 100 meters, tapos yung susunod, hindi na. Tapos lalaktaw na naman sila ng ibang dike. So yung nangyayari, parang walang ginawang master plan yung flood control. Kasi ang dami nga rin nagamit na pera sa flood control. Pero ang nangyayari, ganun pa rin ang nararamdaman ng mga kababayan natin. Yung na iba, bakit... Sige po. Ang sabi ko nga lang sa mga DPWH, siguro kailangan nyo ng master plan. Kung konti na lang, maiksi na lang ang gagawin nyo, nga ba ng dike, lalo na along Pampanga River, huwag nyo nang gagawin, huwag nyo nang gagamitin ng pondo. Ang gawin nyo siguro, bumili na lang tayo ng pandrets natin, alaliman na lang natin yung Pampanga River. Huwag na natin ilalagay sa dike kasi kung hindi nyo rin siya magawa ng dire-diretso. Nakikinig naman po sa inyo. Ito pong DPWH. The problem is, hindi po ba ang batas, sa puwera po ang local government officials sa planuhan at sa execution. Kaya nga po, ang sabi po naman ng governor ng Bulacan, si Governor Fernando, ewan ko lang kung kayo rin po, yun din po ang inyong gagawin. Siya daw, ide-demand daw po niya, gagawin at po daw niyang requisitos na kasama po sila sa lahat ng usapan pagdating po sa flood control. Kasi hindi kami kasama noon, Korina. Hindi kami din kinukonsulta. So kami naman, ang akala namin, mapoprotection na yung problema. Kaya lang ang nangyari, maraming project yung flood control, pero wala pa rin pagbabago yung baha namin dito sa mga low-lying bayan namin. So ibig ko sabihin, dapat huwag nyo nang ulitin, huwag nyo nang gagawin. Gumawa na kayo ng solusyon, na pangmatagalang solusyon. Hindi yung gagawin, wala namang nangyayari. Ganun pa rin ang problema. Okay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa inyong oras. Pampanga Governor Lilia Pineda. Extradition request ng US kay Pastor Apollo Kibuloy, kailan kaya dedesisyonan ni PBBM? At Highlander star Christopher Lambert nag-collapse sa gitna ng autograph signing. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check. Ngayong Monday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Malalaman na raw sa mga susunod na linggo kung ano ang desisyon ni PBBM sa extradition request ng Estados Unidos kay KOJC founder Apollo Kibuloy. Bagamat may kaso sa local courts ang pastor, may standing treaty daw ang Pilipinas sa US. Kaya may dalawang opsyon ng bansa. Manatili dito si Kibuloy habang naharap sa criminal charges o ma-hold ang kaso dito at ipadala sa US dahil sa trafficking cases. Nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para dito. Dalawa ang patay, kabilang ang isang PDEA agent sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Bungao, Tawi-Tawi. Target ng operasyon ng isang drug syndicate na dati raw miyembro ng Abu Sayyaf. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado. Ito ang actual armed encounter sa pagitan ng PDEA at Philippine Marines at isang sindikato sa Barangay Panyongan, Bungao, Tawi-Tawi, madaling araw ng Linggo. Dinig sa video ang sunod-sunod na putok ng baril na umabot sa higit 5 minuto. Target ng mga otoridad ang grupong pinamumunuan ni Jim Harjawadil alias Boss M. Dati sila mga miyembro ng Abu Sayyaf at ngayon ay nagbebenta na ng illegal na droga. Nasawi sa enkwentro si Boss M habang sugatan ang ilan sa kanyang mga kasama.
Sa kasamaang palad, binawian din ng buhay ang isang PIDEA agent na si Intelligence Officer 1 and Fernie Jim Dayag, 29 years old at tubong Baguio City. Sugatan din ang 3 sundalo, kabilang ang commanding officer na si Lieutenant Colonel Richard Malabanan. Ayon sa PIDEA, una silang pinaputukan ng sindikato nang aarestuhin na sana nila ang target ng kanilang bypass operation. So talagang high-powered yung mga kinharap namin kahapon, sir. Matitindi yung kanilang armas at based sa kanilang engagement sa amin, very well trained sila sa pakikipagbarilan. Kaya nga po, tama yung aming intelligence na mga former ASG members ito sila. Ilang baril at mga bala ang narecover, kabilang ang ilang gramo ng droga na nagkakahalaga ng higit 2 milyong piso. Ayon sa PIDEA, pinaghahandaan na nila ang posibleng retaliatory attack ng sindikato. Maring sa ngayon, mawawala sila dyan, pero talagang babalik yan. Kasi nga, like I said before, nakapag-establish sila ng community dyan, puro nila pamilya nandyan, so babalikan nila yung lugar na yan, sir. Nag-iisipan na rin ngayon ng PIDEA at militar ang pagtatayo ng isang detachment sa Barangay Panyongan. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Bagamat humupa na ang baha sa Marikina, nananatiling lubog ang Barangay Tumana dahil sa pumalyang drainage pumping station. Nasira ang computer system at nakalock ang floodgate, kaya mano-manong ginagamit ang mobile pumps ng MMDA para maibalik sa ilog ang tubig baha. Mahigit 1,700 pamilya pa rin ang nasa evacuation center sa lungsod. Kasi ito yung dapat na ang nangyari nga, first time nilang tinry dahil tinanong na rin namin at engineering department namin bakit hindi gumagana. Medyo critical level na entry para maibato na nga yung tubig palabas ng ilog. Nung tinry nila, apparently biglang nasira yung computer, I don't know kung anong tawag nila doon, no? And apparently, biglang knock yung gate. Yung floodgate niya biglang sumara. When in fact, dapat laging bukas yan eh. Yung sumara, kaya tinan niya, stagnant yung water natin. Aakalaing solid ground ang Baclaran Channel sa Parañaque City matapos itong mapuno ng basura. Ayon sa City Natural Environment Resources ng Parañaque LGU, kaninang umaga lang nang anurin ang toneladang basura sa lugar mula sa Manila Bay. Nakadeploy na ang mga tauhan ng senro para linisin ang kalat. Pero aminado silang hindi ito magiging madaling trabaho. Siguro gagamit ako ng mga almost 10 itong top-cut. Pero at pare, 1 day, 2 days, 3 days, kailangan tapusin ka agad dyan. Pwede patakadin yan. Parang max 3 days. Yes, po. Apat ang kumpirmadong patay matapos gumuho ang isang dambuhalang bahagi ng bundok sa Baguio City. Ang detalye sa agenda report ni Dobby de Guzman. Ito ang bahay ng pamilya Caluza at pamilya Cham sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Mag-alas 7 ng gabi kagabi, nilamon ito ng mga lupa at bato mula sa katabing bundok na bigla ang gumuho. May narinig po akong bumalagbag tapos nabasag po sa salamin. Sabi ko po sa tatay ko, merong landslide ka po. Pagtanaw ko po sa bintana, yung mga kapitbahay nagpa-flashlight ka po dito sa harapan namin. Nang rumesponde ang mga residente at opisyal ng barangay, nakita ang bangkay ni Precious Caluza. Nadaganan nito ng malaking konkreto at iba pang bahagi ng bahay na bumagsak. May tama sa ulo, tapos na mahita, wasak yung dito niya, parang ko siya kanya. Sumunod na nailabas ng mga rescuer ang dalawang magkapatid na lalaki. Mas lalo yung bata, araw-araw namin kasama. Ang saya-saya ng bata. Makita nyo lang maraming video sa amin. Agad silang dinala sa ospital para magamot. Pero sa kasamang palad, ang isa sa kanila ay namatay din. Simula pa kagabi ay walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan. Pero wala ring tigil sa paghahanap o operasyon ang mga tumutulong na search and rescue team.
Ayon kay Mayor Benji Magalong, tulong-tulong ngayon sa paghahanap ang 150 rescuer. Katumbas anya ng halos 20 palapag na gusali ang gumuhong bundok, kaya pahirapan ng paghuhukay, lalo pat mayat maya ay bumubuhos ang malakas na ulan. Gumamit na sila ng life detector at canine. Focus ay ang 2 lugar kung saan 6 na katao ang pinaniniwalaang nailibing ng buhay. At hindi natin iiwanan to. I give a commitment to the relatives. Hindi naman niyo kaniwan. We won't leave this place until makita natin ngayon. Right now, nasa search and rescue pa rin kami. Yes, sir. Hoping that someone is still alive underneath this rubble itong out. Sa buong Cordillera, umakyat na sa 7 ang naiulat na napatay. 11 naman ang sugatan. 8 kalsada ang hindi madaanan dahil sa landslide. Kasama sa gumuho ang rocknet sa Cannon Road na ginastusan ng milyon-milyong piso. Kahapon, binuksan na ang 4 na gate ng Ambuklaw Dam sa Bukod Benguet. Maging ang 4 na gate ng Binga Dam sa Itogon Benguet ay binuksan na rin. Pinayuhan ng Office of Civil Defense sa mga taga-Pangasinan na maging alerto sa magiging epekto ng pagpapakawalan ng tubig mula sa 2 dam. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City. Nag-collapse si Highlander star Christopher Lambert while signing autographs sa Steel City Comic Con. Organizers say dehydrated ang 69-year-old actor nang mangyari ang incident noong Sabado. He was then placed in an ambulance and transported to a hospital in Pittsburgh. Lambert was supposed to return to the event noong Sunday, but hindi rin niya natuloy. Bukod sa Comic-Con, nakatakda ring mag-appear ang aktor sa Fan Expo Chicago and Mad Monster Expo in North Carolina later this month. Are Ray and Michael B. Jordan dating? The two sparked romance rumors after being spotted together sa theme park outside LA. In one viral video, magkatabi ang dalawa sa tila roller coaster at nagtatawanan pa. The Oscar-winning actor was previously linked to models Kendall Jenner, Lori Harvey, and Cindy Bruna. Naintriga naman dati ang Where Is My Husband singer kina Drake and Lewis Hamilton. Kylie Jenner celebrates the last of her 20s with her mains. The beauty mogul marked her 29th with a pink Princess Kitty theme party. Spotted sa pictures ang kanyang sisters na sina Kim Kardashian, Khloe Kardashian, and Kendall Jenner. Nasa event din ang kanyang close friends na sina Hailey and Justin Bieber. But it's unclear kung umattend ang partner niya na si Timothée Chalamet. Kylie says this is her dream birthday night and her heart is so full. Ultra-bilyonaryo Ramon Ang shareholder na ng Lopez Inc. At Manny Pacquiao enjoy sa kanyang lolo era. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Reliance, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nakatakdang humarap sa NBI sa Biyernes, August 14, ang 4 na abogadong sangkot umano sa honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa NBI-NCR, naipadala na sa law firm ang mga sabpina nitong Biyernes. Una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na nagmula ang mga abogado sa Rondain and Mediola Law Firm sa Pasig City. Kabilang umano rito si Attorney Ruy Rondain, ang abogado ni resigned Congressman Zaldi Co. Nakatakda ring humarap sa NBI bukas sina Batangas Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras para bigyang linaw ang kanila umanong papel sa sinasabing character assassination plot. Kinumpirma ni Lopez Inc. President Federico Piqui Lopez ang acquisition
ni Ultra-bilyonaryo Ramon Ang sa 25.65% stake ng Cream Investment Corporation, ang kumpanyang hawak ni dating ABS-CBN Chairman Eugenio Gabby Lopez III. Welcome development daw ito para kay Picky at looking forward daw siya makatrabaho si RSA na matagal na rin niyang kaibigan. Nakaangkla rin daw ito sa kanilang partnership sa mga individual at institusyon na magpapalago pa sa kanilang negosyo. Tiniyak naman ng San Miguel boss na kontrolado pa rin ng pamilya Lopez ang korporasyon sa kabila ng kanyang investment. Steady partner daw siya at hindi controlling shareholder. Dahil sa corporate shift, papasok si Ang sa iba pang major corporate portfolio mula sa larangan ng enerhiya, real estate at media. Nilinaw ng DILG na nananatili bilang component ng Quezon Province ang Lucena City sa kabila ng pagkilala umano rito bilang highly urbanized city sa loob ng higit 3 dekada. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, hindi na kumpleto ng lungsod ang requirements para maging ganap na HUC. Naging usap-usapan ng HUC classification dahil sa posibleng epekto nito sa politika at ekonomiya ng lungsod at buong lalawigan. On May 13, 2026, through Secretary John Vic Remulla, nag-issue po siya ng certification stating na ang Lucena City ay hindi na-complete yung process sa pagko-convert into a highly urbanized city dahil wala po silang presidential proclamation as required under the local government code at wala pong plebisito as required sa ating saligang batas at local government code. Another Formula One star takes his love life to a new level. Engaged na si Mercedes driver George Russell sa entrepreneur na si Carmen Montero Munt. In-announce ng couple ang happy news by sharing photos from their romantic getaway sa isang beach. George and Carmen have been together since 2020. Their engagement comes 5 months after ikasal si fellow F1 driver Charles Leclerc sa model na si Alexandra St. Luc. Naging IG official din recently sina Lewis Hamilton and Kim Kardashian. Tila very happy si Manny Pacquiao sa kanyang lolo era. The boxing legend and former senator posted a video of him singing to his first grandchild, Clara. Spotted din sa clip ang asawa niyang si Jinky at ang parents ni Clara na sina Jimwell and Carolina Pacquiao. Yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me on the night would set me free. Hindi, ngayon lang kaya di niya mahabol. Jimwell and Carolina welcomed their first baby last November. Napabilib naman si Journey frontman Arnel Pineda, ang US Ambassador to the Philippines. Pinost ni Ambassador Lee Lipton ang video ng kanilang meeting kung saan pinasample niya ang Pinoy rock icon. Bago raw kasi siya pumunta sa Philippines, he needs to brush up on his karaoke skills. Game namang kumanta si Pineda. Highway rider into the midnight sun. Wheels go round and round, you're on my mind. I'm not touching that. You're absolutely incredible. Para kay Ambassador Lipton, si Pineda ang most talented karaoke mentor in the country. 3 weekly contenders go head-to-head in a high-stakes battle of knowledge and speed. Who made it to the grand finals ng Bilyonaryo Quiz B? Alamin sa agenda report ni Avia Zunich. The road to the Bilyonaryo Quiz B Grand Finals heated up as 3 weekly winners faced off in the first semi-finals of Season 2. Leroy Leoncio of Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Brian Himor of Far Eastern University,
and Ramon Carbon of UP Open University battled it out for one spot in the grand finals and a shot at the 1 million peso grand prize. Welcome to round 1, the starting point of today's semifinals intellectual challenge. This opening round will feature 12 compelling questions drawn from 6 diverse categories: history, science and technology, arts and literature, math and logic, geography and nature, and general information. Round 1 put their knowledge and speed to the test as Leroy got off to a strong start while Brian and Ramon remained within striking distance. Then came round 2 with bigger prizes and even tougher questions. The lead changed hands with Brian briefly taking control before Leroy regained the lead. Opera. Les Toreadores, or the Bullfighters, the lively tune played during the podium celebrations of the Formula One Grand Prix, comes from this opera by Brian Bizet. Comes from this opera by Georges Bizet. But that's not the question. The question is, what is the opera? Title of the opera? Leroy. Carmen. Yes, Carmen is the answer. Mula sa pagiging weekly winner ngayon ay grand finalist na si Leroy Leoncio from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Isang hakbang na lang at mas malapit na siya sa 1 million peso grand prize. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel. Kailan tayo doon Sali daw? ka. Ha? Sali ka. Ayoko. Tatalo ako dyan. Ayoko matalo. Nakaka-pressure yung game show na yan. Ha? Ganun ba yun? Oo nga, masisira ang kredibilidad natin. Huwag na lang. Si Willard, ilalaban ko. Oh, yan pa. Ikaw na lang ang pambato namin, Einstein. Baka mapahiya kayo. Baka mapahiya ka sa Ako pag pop culture at saka fashion yung topics kaya ko. Talaga. Ako ang pambato niyo pag ganun. Ako, tanungin mo ako ilan ang mga flood control projects sa Bulacan. Alam ko yan. Sige, ilan? 282. Wow! Ang ating never-ending topic, di ba? Ako may tanong din ako. Ano? Ilang islands meron ng Pilipinas? Ay, joke na naman. Anong islands? Ilan daw? Depends on the ano. Sige, ito na lang. Ano yung pinakabagong island sa Pilipinas? Ano? Yung napanood nating Baclaran Island. Yung puro basura. Ay, oo. Grabe yun. Nakakatakot. Oo. Ganun ka burara ang Pilipino. My God. Oo, yung pagtatapon sa tubigan. Yeah, I think we're one of the major polluters around the world and I think that needs to be changed. And I think we need to teach people, di ba? Saan ba ilalagay mga basura? Right. Dapat doon nagsisimula yan eh. Well, you have to enforce the law for one thing. Yeah. Tapos yung cleanup, hindi naman consistent. Ayun. Pero unahin na natin yung baka. Total naman yun ang... Di ba, hindi ba? Yan naman ang pinag-uusapan natin. 1 taon na. Since mahiya naman kayo. Since mahiya naman kayo, araw-araw ginawa ng Panginoon. Nasa news po natin yan. Hindi ba, no? And lo and behold, It's here again. It's here again. Hindi pa rin siya nasusolusyonan. Ang nakakapagtaka, bakit hindi nakukonsulta yung mga local government officials? Sila yung nasa baba at pinaka may alam sa sitwasyon doon. Yeah, tsaka tigilan na nila yung gagawa sila ng 50 meters, tapos walang budget yung susunod na 50 or 100 meters. What was that all for? Di ba? At saan napunta lahat ng mga isinoling pera? Konti lang yun. Konti lang yun sa bagay. Pero bumalik daw yan sa National Treasury. Ang sa akin naman, hindi ba dapat bumalik sa pagtapos ng kahit na 1 o 2 flood control project? Hindi ba? Yung mega dike, nasaan na yung feasibility will take 2 to 3 years. Paano yun? In the meantime, 2 to 3 years pa tayo. Or more, magdudusa sa baha. Parang alam lang nating recycle is recycling old news. Oo nga. Diba? Kasi last year, pare-pareho pa rin ang news natin this year. Right. Totoo. Yeah. Kawawa ang Pilipino. And it's getting worse. Yes. That's the thing. It's getting kawawa yung mga kababayan natin. Sabi Ibalik nila nyo yung Pineda. pera, yung binabayad po nating lahat, ibalik nyo sa taong bayan. Sa mga daan, sa mga flood control projects. At saka alam mo, one more thing ha, isama na natin, yung mga local officials. Marami po tayong mga kababayan that live in danger zones. Parang awa nyo na, alam ko hindi po sila lilikas, pero talagang kung meron kayong political will, tanggalin nyo na po sila dyan. Kailangan ng pabahay, kailangan talaga ng housing, kawawa yung mga
kababayan natin. See what happened earlier in other places, 'di ba? Namatay may dalawa na natabunan, nailikas naman, nadala sa ospital, yung isa namatay. Alam ko rin yung numero ng backlog ng housing. Oh, 6? Joking. Ay, joke lang. Hindi, pero meron talaga malaki ang numero ng backlog ng housing. Ayan, that's why hindi nila mailikas. Sa Taal na, meron pa yatang nakatira doon sa Paanan. Hindi ko lang alam kung pati doon sa mga bahaing area. Tsaka kung gagawa kayo ng housing, gandahan nyo naman. Oo nga. Diba? Kasi, hindi maguguho. Oo. Naku, ang dami nating problema. Ang dami nating problema talaga. Nade-depress ako pag iniisip ko. Solusyonan nyo yan one by one. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph. Ako naman po si Mond Gutierrez. At ako si Korina Sanchez-Roxas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.